Hello, 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 how do you do? Char. Ang topic ko for today's video ay alin ba ang mas piliin natin kapag naghanap tayo ng mga store for rent or bahay na nirerentahan? Yung may sariling metro or naka-submeter lang. So, dito pag-uusapan natin guys kung alin ang mas maganda. Kung sariling metro ba ng kuryente or ah naka-submeter. So, bago ang lahat, sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, ako nga pala si Leia Vlog Official Channels. Pasupport na lang aking channel guys para mag-grow ang aking channel dahil ako'y bago pa lang dito, so hindi nyo pa talaga ako kilala kung sino ako. Char. Ako pala ay isang single mom at isang sari-sari store owner. Yung ilang years na akong sari-sari store owner guys at ilang years na rin akong single mom na ito lang yung hanap buhay ko, yung pagtitinda ng kung ano-ano. So bago ang lahat, pa-share naman itong video ko guys para makapag-share din ako sa inyo ng mga tips and tutorials ko about sa sari-sari store. Malay mo, isa ka ring single parent, tapos may matutunan ka sa akin, di ba? So, pa-follow na lang ng aking page guys kung ikaw ay relate sa aking mga iba vlog. At ito, binigay nga ng may-ari ng bahay yung bills ko ng kuryente at tubig. So, ito total ko na siya guys kasi may budget naman ako dahil ibibigay ko na sa may-ari ng bahay yung pambayad ko ng kuryente at tubig kasi sila yung nagbabayad nito. So, alin dapat yung i-consider mo kung ikaw ay naghahanap ng store for rent or bahay? May own meter ng kuryente ba o yung naka-submeter lang? Syempre, para sa akin, yung sariling metro talaga guys. Kaya sa mga renters hunter dyan, ito yung tips ko. Piliin nyo guys yung may sariling metro ng kuryente. Kasi kahit medyo mahal ang rent ng bahay, kung kaya naman sa budget mo, tapos may sariling metro ng kuryente, ay for the go mo na guys. Kaysa mura ang rent pero submeter ang kuryente, ay hirap mag-budget niyan mga sis. Subok ko na. Una, kapag sariling metro ng kuryente, natitipid natin yung nakukonsume natin every month. Pinaka-importante talaga dito ay yung sariling metro kasi ako, sa tagal ko nang nangungupahan ng bahay, nakasubmeter lang, nako, every month nakalaglag ng balikat at nakakalumpo lagi. Tuwing darating yung bills, hindi ako makapag-budget ng sapat. Kasi, yun nga, 4K rent ng bahay, 6K or mahigit 6K naman yung kuryente mo. Para ka na lang nagtatrabaho ng sa wala. Kaya nasa 10K plus din yung monthly ko doon nung nasa Malate pa ako. Kasama ng kuryente tubig doon. Pero now, dito sa bagong nilipatan ko, mag 10 months na ako dito, ngayong October 17, 2023. 2 months na lang. 1 year na pala ako dito. Dito ko na-experience magbayad ng bills na 1.5 lang budget ko a month, may sobra pa. Kasi lagi na sa 800 to 1,000 plus a month lang. Sobrang laking tipid kasi kahit 6K ang monthly rent ko ng bahay, nasa 7K plus lang ang monthly ko every month. Kasama na ang kuryente at tubig. Kaya hindi masyadong hagarda ang tindera, charot. Naalala ko before, tuwing nagkatrangkaso ako, tumatagal talaga nung nasa Malate pa ako. Alam nyo kung bakit? Dahil iniisip ko tuwing may sakit ako, syempre ang bills, napakahirap kaya lalo na sa single parent ka. Tapos ikaw lang yung may source ng income. Tapos kapag nagkasakit ka, mas tumatagal eh. Ganito yung experience ko before. Buti na lang at ngayon medyo less na.
Kaya di na ganun kasad tuwing darating si Judith. Para sa akin, mas maigi pa mag-rent ka ng mas mahal ang bahay pero may sariling metro ng kuryente. Natitipid mo at namimintin mo yung budget mo, hindi yung lumulubo kaysa mag-rent ka ng mura nga ng bahay pero sub-meter naman yung kuryente. Ang hirap mag-budget, guys. Kaya itong bill ko na 1K, ayan, umaandar yung freezer, hindi naman yan na nakapatay buong araw dahil masisira yung mga frozen food. Kasi may paninda akong frozen, so pinapaandar talaga yan siya. Kaya mas better talaga kung sarili lahat para tipid, lalo na sa akin na sobrang kuripot at budgetera talaga ako dahil single parent. Ako lahat ng bills sa tindahan lahat hinuhugot, kaya maging wais talaga. Dapat matuto tayo mag-budget at mag-isip, charot. At yun lang guys for today's video. Hanggang sa muli. Comment kayo guys kung anong tanong nyo para yun ang gagawan ko ng content for the next vlog. So see you sa next vlog guys.